Magandang araw sa inyo mga kapuntos dyan nanonood sa ating video presentation sa araw na ito. Kung naalala ninyo, merong isang, hindi ko alam kung ito ba'y pastor o pastor-pastoran lang na nagngangalang James, no? At tinitira niya si Father Darwin at ayon sa kanya na kapag siya daw ang kaharap, papawisan daw ang private part ni Padre. So nakapagtataka lang, bakit nung pinakukontak ko siya kay Brother Aljan para sa isang harapang debate sa Cagayan de Oro against Brother Wendell Talibong, ang reply lamang nitong si aka Pastor James ay in your dreams. Para man kay Pastor James, kapatid, yun, talagang natawa ko doon sa reply niya sa akin. In your dreams. Po natin ngayon. Ito po yung reply niya sa atin, in your dreams daw, no? hindi totoo, talagang Peter James, no? Ito yung reply niya sa akin, mga kapatid, no? Peter James. Ito, ayan, sabi niya sa akin, ayan, napaklaro. In your dreams. In your dream nga. In your dream pala, walang letter S. Natakot pala si Pastor James. Kala ko ba ano siya? Yun. Tapos yung, kung napapansin mo, Brother Wendell, yung nilagay niya na sinigya sa atin na kanyang rule sa debate, walang laman. Walang laman yun, mga kapatid. Kung kay Brother Wendell natakot na, kinabahan na, naihina sa salawal, how much more kung kay Father Darwin siya haharap. Kaya pakinggan natin ang ginawang video presentation ni Brother Wendell Talibong doon sa kanyang topic about dito sa bastos na pastor na kapag siya daw ang kaharap, papawisan ng private party father. Okay? So sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag nyo rin po kalimutan na i-hit po yung like button para malaman naman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang video presentation kong ito. Kaya wag na po nating patagalin. Di ba ano, ansa? Oh, may na. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ang headline na yan, batay yan sa mga reaction sa naunang video natin, mga kapatid. Nitong isang pastor na naghahamon na makipag-debate daw. So, makipag-debate daw kay Father Darwin. So, sandali muna. Okay. Welcome sa ating live. At sabi niya na takot daw umano si Father Darwin na makipagdebate sa kanya. Una, bakit na sabi niyang takot makipagdebate, wala pang nangyaring negosasyon o kaya kahit pagkontak sa kanya? Ikalawa, sabi niya, makipagdebate umano siya kung susunod si Father Darwin sa kaniyang mga kondisyon. Kaya nga, nakapagtanong ako, debator nga ba talaga itong pastor na ito? Di ba niya alam na bago ang debate, merong preliminary debate? Dapat yung kondisyon lang umano niya ang sundin. Nako, walang pagkakaiba ito, mga kapatid, na naghahamon halimbawa ng suntukan ni Pacquiao. Pagkatapos, ang kondisyon niya, huwag mong gamitin yung mga kamay mo. At siya yung nagsabing mga ugok, ang CFD ugok, Cebuano yan, ibig sabihin na bubo, yon. Ito. Mga CFD, labi na ikaw Darwin, gitganong mga ugok mong tanan, anak mo siyawa. Itukod ba ni Kristo ang mga pari, nga mga bakla?
mga bakla nga mga pari. O kung tarong kag utok, magkasabot yun ka ni ana. Igogol mo. Igogol mo. Igogol mo. Mga ugok. Oh, 'yon ang pastor na yan na ang pangalan niya ay si Pastor James. No. Yung James, pangalan niya ng santo. Pero iba ang lumabas sa bibig ng peking pastor na ito. Kaya tatalakayin natin ito muli, ipakita natin yung iba't ibang komento kaugnay sa kaniyang challenge na makipagdebate. Kumusta? Muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At ituloy natin dahil di pa kasi natin natapos itong grabing napaka-joker na pastor na nagcha-challenge. Dahil sa mga komento, meron kaming chat group kasama itong pastor na ito. No? Grabe ang challenge niya. Pero sabi ng mga tao na wag na daw umanong patulan. Pero kayo, anong komento ninyo? Pwede niyo sagutin 'yan. Nasa Cagayan de Oro pala ito, no? At parang apektado na yung cash sunduan. Kaya ganito na talaga ang reaksyon ng pastor na ito. Pero bago diyan, atin munang i-acknowledge ang mga pumasok ngayon sa ating live. Welcome sa mga taga-subaybay sa atin. Ito mga kapatid, si Juliana, patulan na umano. So, chill lang bro, James. So, ano sa palagay ninyo? Dahil nag-comment kasi ako sa group chat namin na Pastor James, batay, tingnan mo yung mga komento ng mga tao sa live. Di daw umano dapat kang patulan. Sana magpagaling ka muna umano. So, eto mga komento, pakita natin mga komento sa naunang live. Ito, ang komento sa naunang live. So, siguro kaya galit yan dahil nagsilayas na mga miyembro niya. At daming mga reaction dito na wag na nang umanong patulan. So, basahin natin yung iba. Useless po na patulan ang isang taong tulad nito na wala na yatang katinuan ng pag-iisip. May God pity his soul. Amen. At ito lang mga ibang mga komento, babasahin natin. Daming komento. More than 400 comments. No? Ang taong nagsalita ng masama sa kapwa at ng husga ay makondem. Kawawa ang taong nagsalita kay Father Darwin ng masama, walang respeto. Ito din si kapatid na Annalyn Ramio, 38. Hello, CFD team. Watching from California. Kaawa-awa naman si pastor. Akala ko, mga pastor, sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Bakit masama kumalabas bungangan niya? Meron pang di niyo narinig, kaya ituloy natin. Ito pa. Hindi na lang patulan ang kulang sa diferensyang pag-iisip. Grabe naman kayo. Diferensya agad. Nasaniba ng demonyo ang pastor. Kayo talaga. Ito pa, si Tilma Sison, 98.
Bro Wendell, if you could please make it possible to make us understand all podcasts kasi we don't understand Visaya. Pwede English or Tagalog. Gusto namin na makinig sa inyong lahat. Marami pong salamat. Oh, may mga lecture kasi si Father Darwin na Bisaya dahil dito lang sa Visaya, Mindanao ang naturang lecture, no? Ito, bro, good morning. Walang galang na pastor talaga. Oh, ito papatawarin sana ng Panginoon. Si Marilyn Dumdum, Bro Wendell, gigamit lang nila ang Katoliko para musikat na sila dili sila mailhan og dili dauton ang Katoliko. Ginagamit lang umano ang Katoliko para sumikat sila. Ito, alagad ba ng Diyos ang mga masasama, ang mga bunganga? Huwag na lang patulan ang mga be humble lang po, brothers and sisters. God bless us. Sabi pa dito, dami mga komento, more than 400 comments. Negosyo lang, mga bagong relihiyon. Magpapayaman, mga founder. I am proud to be Catholic, the religion founded by Christ. Ito kay Ampora, sabi niya, puwerteng luuya gyud anang tawhana. Kaawa-awa talaga yung taong ito. Basin, gibiyaan na sa iyang mga sako, baka iniwanan na ng mga miyembro niya. So si Efren o Tuhan, Bro Wendell, okay ra kaha kaning pastor kaluoy pod intawon ani niya, oy, lisod lagi tawon kaning makabasa lang og Biblia o niya Bible alone, lisod yun kaayo. So dami pa mga komento dito, mga kapatid, na wala talagang mabasa kung sang-ayon sila na harapin sa debate ito. Puro na lang huwag patulan daw. So, yun ang daming komento. Kaya nag-message ako doon sa aming group, sa group chat, na tingnan nyo, pastor, yung mga komento, huwag daw patulan, magpagaling ka muna daw umano. No. So, sabi niya, kundi man si Father Darwin haharap, saka na ako umano, pwedeng haharap sa kanya. Yon ang sabi ni Pastor James. Pero, sabi niya na dapat yung kaniyang mga conditions ang sundin. Parang wala pa talaga itong na-experience na debate. Kaya nga, merong tinatawag na preliminary debate dahil una, yung paksa, yung moderator, yung mga alituntunin. Doon sa debate o preliminary debate, tatalakayin yan. Halimbawa, isa sa mga alituntunin, huwag bastos, walang personal attack. Yun ang mga dapat sundin. Sino ang pipiliing moderator? Saan ang venue? Kailan? Pero, eto, si Buano ito, isasali natin ng Tagalog, Ito. Pamati mo mga Katoliko, mga CFD, labi na ikaw Darwin Gitgano, mga ugok mong tanan, anak mo siyawa, pamati magmaayo. Dili mo magsigig pangangkon, pinagarpar nga kamo ang pinakaunang relihiyon, kamo tinokod ni Kristo, kamo naghimo sa Biblia. Sabi niya, makinig kayo mga Katoliko, mga ugok kayo, mga bubo kayong mga CFD. Mga anak kayo ng demonyo, mga paring bakla. So, dito makita natin na sa entrada pa lang ng pastong ito,
Iwan ko kung alam ba niya yung tinatawag na ad hominem. Ginagamit na niya yung ad hominem. Research naman pag may time. Ano po yung ad hominem, Pastor? Yung ad hominem, ibig sabihin, directed against the person rather than the argument or the position of the person. Oh, kaya nga, ang ginagamit niya, bubo. Oh. So, directed talaga against the person. Oh. Pero, hindi sa argument. Sabi niya, huwag niyong angkinin na kayo ang tatag at tunay na iglesia. Kung tingnan natin ang mga kasaysayan, all secular histories show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Yun ang, kaya nga, ayaw ng mga pastor ng tinatawag na history. Bakit? Dahil kung history kasi ang gagamitin natin, mga kapatid, ang resulta, abay, maubusan sila ng miyembro. No? Kaya ang sa kanila, hindi sila gagamit ng history, ang kanilang batayan ay his story. Kung tingnan natin ang kasaysayan, halimbawa, tingnan natin ang kasaysayan. Sandali, adjust ko muna. Ito, para makita ninyo ang kasaysayan sa tinatawag na Comptons. Ito, adjust natin muna. Nakita natin ang nasa kasaysayan. Oh. So, ito ang mabasa natin sa tinatawag na Compton's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024. Ito, mabasa natin. The largest of the Christian denominations is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. The name of the church is derived from its base in Rome, and from the Greek term meaning universal. The word Catholic refers to the wholeness of the church. And for many centuries, the Roman Church claimed to be the only true church, true Christian denomination. Okay. Itong reference na ito, ginagamit din ito ng mga Seventh-day Adventists. Bakit? May mabasa kasi na the Roman Catholic Church claimed to be the only Christian church founded by Jesus Christ. Kaya sabi na, nag-claim lang pala kayong mga Katoliko batay sa history. Paano ninyo yan sasagutin? Hindi kayo, nag-claim lang kayo. Natural naman. Halimbawa, ikaw ang may-ari sa lupa at ang lupa na yan ay inaangkin sa mga nag-aangkin ng hindi naman totoo. Wala ka bang karapatan na i-claim yan ang pag-aari mo? Ganon din ang kasaysayan ng simbahang Katoliko. Ang daming mga nagsusulputang sikta ngayon na kiniklaim nila na sila daw ang tunay na iglesia, pero tatag lamang ng tao. Tuloy natin itong Pastor James na ito. Ngano, mga ugok kamong tanan. So wag niyong aangkinin daw na ang Katoliko ang may-ari sa Bible dahil bakit daw? Mga ugok kayong lahat. Ano yung ugok? Mga bubo kayong lahat. Yon ang kanyang argumento. Di po ba? Napakalalim ng argumento ang pastong ito. Parang apiktado na talaga yung kasunduan ni pastor. Bakit ito ang
lumabas sa kanyang mga bunganga, no? Tuloy natin si Pastor James, ha? So, kaya kayong mga kaanib nito ang nanatangay ni Pastor James, isip-isip na kayo. Sana mapanood ninyo itong video kung anong ori ang ipinakitang pastor na sinundan ninyo. Mga ugok ka mo. Tanawa ra gani na ninyo. Gitukod ba ni Kristo ang mga pari nga mga bakla? So, eto. Tingnan nyo umano. Itinatag ba umano ng Panginoong Hesukristo ang mga pari na bakla o na? Baka inosente si pastor. Na daming mga pastor na napaulat na huli na may kaugnayan sa sexual abuse, lalo na sa mga batang lalaki. Ganon na ba ka inosente si pastor? Ikalawa, kung sabi niya mga pari, mga bakla, kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 8, versikulo 3, ang ating Panginoon Jesucristo ay pinunong pari. Ibig po ba sabihin, dahil nabasa dyan, pinunong pari, bakla ng Panginoong Jesucristo, San Pablo din, ay isang pari. At si San Pablo na pari, kung tingnan natin ang unang Korinto, Kapitulo 7:8, wala siyang asawa. At si San Pablo na pari, tinatawag na ama sa pananampalataya diyan sa unang Korinto 4:15. So, kaya di talaga niya giniba ang argument ng simbahang Katoliko na ito ang tunay, kundi pawang ad hominem ang ginawa ng pastor. Ano yung ad hominem? Hindi sinisira niya ang argumento, kundi sinisira niya yung tao mismo, hindi ang argumento. Bakit? Di niya magiba ang argumento. Kaya, yung tao, sinisira niya, ugok, anak ng demonyo, mga bakla. Eto. Pero, ang dinipansin ng pastor na ito na nag-aangkin na siya mismo ang nasira sa kanyang ginagawa. Okay, tuloy natin. Mga bakla nga mga pari. So mga bakla daw o ba ng pari? Tuwang-tuwa talaga siya, pero pansinin ninyo, may nag-comment sa akin, nagpadala si taga Cagayan de Oro, sabi niya na, bro, mag-live yan, tawagan ninyo, bro. Tinatawagan namin yan, no? Tinatawagan namin. At nang tinawagan namin, di talaga niya sinagot. Ito, tinawagan ito ni Bro Aljan. Sana sagutin ni Pastor James na to, no? Ayan. Susubukan natin mga ka-721 kung sasagutin ni Pastor James na sinabihan tayong bugok, no? Sinabihan tayong walang alam. Kaya sana sagutin niya. Natawagan ko dito si Pastor James, mga kapatid, dahil dito sa sabi niya na bugok. Ayan, did not answer, no? Tawagan natin ulit mga ka-721. Kasi dito sinabihan niya na bugok, no, si Father Darwin. At walang alam, no? At hinamon niya yung mga CFD na tawag dito. Hinamon niya yung CFD na takot daw sa kanya. Kaya ayun, hinamon siya ni Brother Windel Talibong. Pero chinachat natin si Pastor James. Hindi ito nagre-reply. Ang reply niya pala sa akin, ano lang, yung taga-saan daw ako. Hindi naman importante yung taga-saan ako. Ayan, di talaga sumagot sa tawag ni ito si James, no? Nang tinawagan. Okay. Tuloy natin ang kanyang komento.
tuwang-tuwa siya umano. Itinatag ba umano ng ating Panginoon Jesucristo ang mga paring bakla? So kung yun ang napakababawang argumento, huminto na ba ang pagkabanal sa kanyang iglesia dahil may isang Judas? Ayaw nyo bang paniniwalaan ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na naglikha sa lahat dahil sa kaniyang ginagawa ay may naging fallen angels? Ganun lang yan, Pastor. Kaya gamitin mo na lang minsan yung utak. Pastor, Okay, tuloy natin si Pastor, mga kapatid. Tuwang-tuwa talaga siya. Di niya giniba ang kasaysayan na ang simbahang Katoliko itatag ng ating Panginoon Jesucristo. O, kung tarong kag utok, magkasabot yun ka ni Ana. So kung tarong yung utok mo, yung utak mo, no, ay maunawaan mo talaga. Lang yun og utok. Naalang kay utok nga gamay, makasabot yun ka nga. Yan. Yung maikling utak lang umano, kunting utak lang, maunawaan mo na siya. Ang kailangan lang ni Pastor James, yung utak na kunti o maikli, maunawaan na siya. Kaya isip-isip naman kayo na natangay ni Pastor. Baka kayo ang sinasabi niyang may maikling utak dahil natangay kayo sa kanya. Okay. Maikling utak lang, maliit lang na utak, maunawaan na umano siya. So, ibig sabihin, yung malaking utak, di mo nawaan itong ad hominem na atake ni Pastor James. Yun, si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Una, wala gisulti sa Biblia. Hindi daw umano si Kristo ang nagtatag sa Katoliko. Una, hindi sinabi ng Biblia. Yun pa lang na argumento, Pastor, mali na. Ang Biblia kasi, hindi yon ang magsasabi. Walang bibig ang Biblia. Dapat sinabi mo, hindi na mabasa sa Biblia. Yon. Dahil ang tao ang magbabasa at gamit ang Biblia, patutunayan ng tao ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, dahil gusto ninyo ng letra por letra, di ba? Dahil ang kanilang doktrina kasi, sola scriptura. Ano yung sola scriptura? Even the word sola scriptura, remember, that's not found in the Bible. Letra por letra. Sa Biblia na paraphrase, at hindi yan Katoliko, kundi Protestante, ito ang mabasa natin sa Roma Kapitulo 11, versikulo 12. If the Gentiles have been so great, gainers by occasion of the sin, and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Okay. Bakit ginamit natin, although ang pananampalataya nating Katoliko, hindi po tayo sola scriptura, letra por letra? Dahil itong mga pastor sa mga nagsusulputan na sikta kasi, gusto nila letra por letra mabasa. Ngayon, pag may mabasa tayo letra por letra tulad nito, hindi ito Katoliko. May nag-comment kasi na nang ginamit natin, kayong mga Katoliko, dinagdagan ninyo ang Biblia. Excuse me, research naman pag may time. Itong paraphrase na ito, Richard Baxter, hindi yan Katoliko. Pero, kung tingnan ninyo ang paraphrase Bible, ito mabasa natin, ano daw? The greatness of the Catholic Christian Church. Dito pa lang, butata na ang sinabi ni James, di daw mabasa. Kaya gusto niya, pag makipagdebate sa kanyang kondisyon, yung mga conditions niya ang sundin. Walang referensya, walang guide. At dapat daw umano, King James Version lang ang gagamitin. Yan. So,
Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Comment down below. Pagbigyan ba natin ang pastor na ito sa kanyang challenge na makipagdebate? Okay. Eto. Dapat lang umano yung kaniyang conditions. Nako, walang pagkakaiba kasi ito na gusto kong makipagsuntukan kay Manny Pacquiao, pero dapat sundin niya itong kondisyon. Huwag niyang gagamitin yung dalawang kamay niya. Na. Tuloy natin. Ito. Nalipay lang gani sila nga ang meaning sa Catholic is universal. Nalipay lang sila, ana. Pero kanang gimension sa Bible nga kanang relihiyong Katoliko. So alam pala niya na may binanggit ang natuwa lang umano ang mga Katoliko dahil may definition na Catholic means universal. Kaya natuwa lang umano. Hindi lang minimension Catholic universal. Napakalinaw yan sa Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. Kahit sa King James Version, gamitin yung King James Version, punta kayo sa tinatawag na Greek Bible. Sa Greek Bible, anong mabasa sa Acts chapter 9 verse 31? Himienon ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, renene kinien oy kumudomini. Tuloy natin si pastor sa kaniyang napakababaw na argumento. Si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Una, wala gisulti sa Biblia. Nalipay lang. Una, di daw umano sinabi ng Biblia. Mali. Nabasa na natin na una, di naman talaga ang Biblia ang nagsabi. Dapat ang argumentong ginagamit mo, ang pahayag na ginagamit mo, di mabasa sa Biblia. Hindi nakasulat sa Biblia. Pero kung yon ang argumento mo, na basta nakasulat, ibig sabihin, dahil di nakasulat, di paniwalaan, so sumusunod kayo sa sola scriptura, Bible alone. Mabasa ba sa Biblia ang salitang Bible alone? Lalo na King James Version ang gusto mo. Sa King James Version, saan mabasa na talata, even the word Bible? Sa King James Version, wala kang mabasa. Kaya mangangamuti ka talaga kung gusto niya letra por letra. Pero kung gusto niya letra por letra, balikan natin ang Protestant na salin. Romans chapter 11 verse 12. Anong mabasa? The greatness of the Catholic Christian Church. So, meron palang salin. Bakit inanap natin ito? Makita ninyo yan sa online mga kapatid. Pwede ninyong i-order yan sa online. Hindi yan Katoliko. Pero ginamit natin na referensya, hindi ibig sabihin na ang lahat na nakasulat sa paraphrase na ito ay tama. Ginagamit lang natin na referensya upang patunayan na kahit protestante pala, nagpapatunay na ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Okay, tuloy natin si Pastor ha. Ani sila nga ang meaning sa Catholic is universal. Lipay lang sila, ana. Pero kanang gimension sa Bible nga kanang relihiyong Katoliko, gitukod ni Kristo, ugok kana. Mo na dayon. Sila rin naghatag og information diha sa Google. Sila ra. Parang nawala yata sa concentration si Pastor. Sabi niya, yung binanggit sa Bible na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, alam pala niya na may salin na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ano ang kaniyang argumento? Ugok yan. Anong ugok? Bubo yan. Yun. Nagiba ba ni Pastor James ang argumento? Hindi. Ang ginawa niya,
ay ad hominem. No? Hindi direkta sa argumento at sa mga referensya, kundi sa tao. Father Darwin at mga kasamang CFD. Tuloy natin siya. Munang si Darwin, maingon dahil nga, pag kinahanglan kag kamaturan, igogol mo. Oh, ayan. Sabi niya, siya lang ang natatamaan sa kanyang kasabihang, mga bakla. Bakit? Ano daw? Oh. Igogol mo. Igogol mo. Tuwang-tuwa talaga si pastor, no? Akala niya sa kanyang live na yan ay nagiba niya ang katotohanan laban sa simbahang Katoliko, na ang simbahang Katoliko, kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat, yun ang katotohanan na kasulat sa aklat ng Born Again na si Loren Bettner, Roman Catholicism by Loren Bettner, page 102. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Oh. So, manood kayo mga miyembro na natangay ni Pastor James. Tama ba na ang mga katotohanan at ang mga referensya, lalo na yung binanggit niyang sa Biblia, may alam pala niya na may Biblia nagbanggit na ang tunay na iglesia ay ang Iglesia Katolika, pero sabi niya, mga ugok, mga bubo lang daw. Nagiba ba ni Pastor? Kung ganyan ang ori na argumento, tapos naghahamon ng makipagdebate sa kondisyon na yung kaniyang mga kondisyon lamang ang dapat sundin. Ituloy natin siya, ha? Nga ugok nga klase ng mga tao ni ha? Ang gihimo ni Jerome, translation, Ginoo ko ninyo. Ha? Dili Bible. So, ang ginawa daw ni Jerome, ibig sabihin, gumagamit pala siya ng history. Translation, hindi Bible. Ayan. Ang ginawa niya, translation, hindi Bible. Yung translation, part yun sa compilation ng simbahang Katoliko na ang Bible ay pinag-iari ng simbahang Katoliko. Dahil, gradually kasi, ang canonic authority idiniklara ng simbahan. Ito ang mabasa natin sa, kaya nga ginagamit natin yung Protestant na mga aklat dahil pag sa Katoliko, sasabihin nila, bias kayo. Ito, sa Seventh-day Adventist, The Great Controversy by Ellen Goldwhite, page 566. Bible translation, the most important Latin translation was made by Jerome at the close of the 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. Gradually, ha? Bakit? Dahil may mga batayan kung paano madeklarar ang kanon ng Biblia. Kaya, nang idineklarar ng simbahan, sino ang nagdeklarar ang simbahan? Halimbawa, sino ang nagpili sa mga aklat, Old and New Testament, na magiging kabahagi sa aklat na Biblia? Sino ang nagpili? Bakit 4 lang na Gospels ang naging kabahagi nito? Sino? Anong naman Protestante? Ha? Sa taong 305 Anno Domini, Pastor, wala pa ang sikta ninyo. 305 Anno Domini, wala pang Protestante dahil si Martin Luther, 1517 humihiwalay sa simbahang Katoliko, 1522. Nagtatag ng kaniyang sikta, ng kaniyang Protestanting Lutheran Church. Kaya kung tignan natin mga kapatid ang mabasa sa aklat na ang pamagat ay The Edge of Faith by Will Durant, page 1, ito ang mabasa natin sa naturang aklat.
God must have ensured the revealing quality of the revelation by establishing an inerrant interpreter who is able to declare the truth because he is the custodian of the tradition and partly because he has guarded from error by the Holy Spirit. This role was assigned by God to the Bishop of the Church of Rome. Her bishop is the successor of St. Peter, to whom was given the case of the kingdom of heaven. See? Kaya, binanggit niya si San Jeronimo, nag-aral pala ito ng history sa taong 305 Anno Domini. Isinalin from, alam naman natin, yung Old Testament, nakasulat yun sa Hebro. Halimbawa, sa Hebro, kung hindi yan is sinalin, paano manuwan? Amar, Yahweh, Elohim, Ekra. So, hindi yan maunawaan. Sa Grego, nakasulat ng itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ang Iglesia, San Mateo 16:18 et igo di kokiato, sa Latin yan. Sa Grego, kago di soy, lego hoti so iye Petrus, kay ipitaw te Petra, oy kudumiso monte Ecclesia. So, pero, ang argumento niya, dahil si San Jeronimo ang nagsalin, anong argumento niya? Bubo na naman. Mo, labaw, murag, labaw pa mo lugar sa Ginoo. Labaw pa mo sa Ginoo, kay kamoy naghimo sa Bible. Sige. Sabi niya, parang mahigit ba kayo sa Diyos dahil kayo ang gumawa ng Biblia. Kaya nga, kung hindi ang Katoliko, sino? Sino ang nag-compile? Sino ang nagpili? Bakit yung King James Version 1611 pareho sa Katoliko na may Deuterocanon na tinatawag nilang apocryphal? Sino ang nagpili? Sino ang nag-compile sa mga aklat na magiging kabahagi? Dapat yun ang pag-aralan. Dapat yun ang tutulan ng pastor na yan. Di ba ba? So, huwag ka agad mag-live, pastor. Ito lang ang advice ko sa iyo kung napakababaw ng argumento mo. Halata naman sa mga nanonood. Dapat pag-aralan mong mabuti. Yung siguradong giba talaga. At huwag lang puro ad hominem na yung argumento mo, yung reaction mo directed against a person rather than the position or the argument. Kaya pag-aralan mo talaga. Tuloy natin. Tanan. Ikaw Darwin Gitgano o ikaw kamo nga mga CFD tibuok Pilipinas. Ayan talaga ang kanyang konklusyon, no? Gumamit siya ng history na si San Jeronimo ang nagsalin sa Bible, pero sabi niya, mga bubo kayong lahat. Ikaw, Darwin, at kayong mga CFD. Inyo akong pangutana. Ito daw ang kanyang katanungan. Sagutin ninyo ito. Sige nga, pakinggan natin ang kanyang katanungan, ha? Ito na ako nga ipangutana unta dito sa pag mag-atubang ni Darwin. Pero dapat umano, ito ang katanungan niya pagkaharap niya si Father Darwin. Di naman gina siya musukol sa ako. Si Father Darwin umano, takot talaga sa kanya mga kapatid. Di daw umano makipagdebate sa kanya si Father Darwin. Una, itong pastor na ito, mahilig talagang mag-ambisyon, no? Na di pa man sila nagkausap kung meron ba talagang mangyaring debate, no? Okay, takot daw umano si Father Darwin. Pero ito sana ang kanyang katanungan. Pakinggan natin.
Sige, tubagan ninyo. Kay kamo man ang naghimo sa Bible, mga ugok kamong dagko. Oh, yan ang kaniyang preliminary question daw. Dahil kayo ang gumawa sa Biblia, mga bubo kayo. Yan. Kung pangutanaw, kamo mo si ifdi nga mga tikasan, mga Oh, yung mga grabe talaga ang ad hominem ng pastore na ito. Kayong mga CFD na mga mandaraya. buton, nga mga kalo-kalo. Mga kalo-kalo. Yung kalo-kalo, ibig sabihin baliw. Yun. Kahit ano na ang lumabas, kayong mga CFD na mga ugok, mga baliw, yun. Puro personal attack na ang ginawa nitong pastor na ito, ad hominem talaga. Ugok, mga pari, mga bayot. Mga pari, mga bayot. Meron ba siyang katanungan, mga kapatid? Di po ba puro ad hominem talaga? Ate magmaayo. Sige, tabagan ninyo ha. Pakinggan ninyong mabuti. Aron maka-research mo. Para mag-research kayo. Kaya advice din natin nitong si Pastor James, para di ka mapahiya, Pastor James, mag-research ka muna, At dapat siguruhin mong magiba talaga ang tinatawag na argument na inilatag ng mga CFD, na inilatag ni Father Darwin sa simbahang Katoliko. At di lang puro ad hominem. Dahil ikaw mismo ang masisira sa ginawa mo. Nag-aangkin ka namang pastor. Pagkatapos, yon ang lalabas sa bunganga mo. Di po ba? Sino ang kaawa-awang resulta ngayon? Okay, tuloy natin. Yun, ani. Kamo man ka ang naghimo sa Ito ang kanyang katanungan. Bible. Unsa man yung pagtuo sa Bible? Pulong sa Katoliko or pulong sa Ginoo? Tubag! Yan. Parang tuwang-tuwa siya. Ang lalim ng kaniyang ang katanungan, mga kapatid. Itong katanungan na ito, na para sa kaniya, mahirapan talaga si Father Darwin sa sagot sa mga di nakaunawa ng Cebuano. Sabi niya, isasali natin, ulitin natin yung pahayag niya. Sabi niya, makinig kayong mga CFD, mga ugok kayo, mga bubo kayo, mga baliw, mga anak ng demonyo, mga paring bakla. Yun ang kaniyang sabi. Sabi ng pastorong ito, dahil kayo ang gumagawa sa Biblia. Ano para sa inyo ang Biblia? Salita ng Katoliko? Salita ng Diyos? Di po ba napakalalim ng tanong? Yun ba ang tanong mo na malalim pag makipagdebate ka, pastor? Sige, sagutin natin. Ang kaniyang tanong, ano yung Biblia? Dahil ang Katoliko ang naglikha daw, ito balik natin Akong pangutanaw, kamo mo si ifdi nga mga tikasan, mga butbuton, nga mga kalo-kalo, mga ugok, mga pari, mga bayot. Yan talaga. Grabe talaga ang hinanakit nitong si Pastor James. Ilan na kayang mga miyembro niya ang humihiwalay? Kaya apektado ang kasunduan. Dahil sabi niya, eto mga katanungan ko niya sa inyo, mga CFD, mga bubo, mga kalo-kalo, ibig sabihin, mga balew, mga sinungaling, mga baklang pare. Ayun. Sige, tabagan ninyo Sagutin ninyo ito research mo. Para mag-research kayo. Yun, ani. Ito daw. Kamo man ka ang naghimo sa Bible. Dahil kayong mga Katoliko ang gumagawa sa Bible. Sa man yung pagtuo sa Bible? Pulong sa Katoliko or pulong sa Ginoo? Tubag! Ayan. Ang lalim talaga, pastor. Hirapan tayong magkalisod-lisod niyan. Dahil ang Katoliko daw ang naglikha ng Bible, ano ang paniniwala sa Biblia? Ang Biblia ba'y
pulong salita ng Katoliko o salita ng Diyos? Ito ang sagot sa napakaganda mong tanong. Ang Biblia, Pastor, salita ng Diyos na na-compiled ng simbahang Katoliko at kinopya ninyo. Ayan. So, ang Biblia na salita ng Diyos na compile ng simbahang Katoliko, produkto ng simbahang Katoliko, kayong mga nagsusulputan na sekta, kayong nagsusulputan na sekta, produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Yan, napakalinaw yan, ha? Ang lalim ng katanungan mo, Pastor, ha? Oh, kung yun, tatanungin mo si Father Darwin yan, asa na yung sinabi niya na pag siya umano ang magiging kaharap sa debate, papawisan talaga umano ang private part. Oh, yun ba ang tanong mong mabigat na maglikha ng pawis? Okay, tuloy natin siya. Mga ugok o mamersonal naman dayon mo. Ayan. Sabi niya, mga ugok, mga bubo. Pagkatapos, sabi niya, mamersonal kayo. Siya ang panay na mimersonal, pero tayo ang sinabihan at mga CFD ang sinabuhang na personal daw sa kanya. Mamersonal naman dayon mo. Kung wala may ikatubag, ayaw magpamersonal. So, namimersonal kayo. Kung mahirapan umano, wala kayong sagot, huwag kayong mamersonal. Yan. Dapat, mag-isip-isip ka din, Pastor. Kung mahirapan ka sa paggiba sa mga argumento at sa mga inilatag na kasaysayan, huwag kang mag-ad hominem. Dahil yung ad hominem ay palatandaan na bankruptcy of argument. Kaya, namimersonal. Okay, tuloy natin. Kanang ingon-ingon nga, nalisuan, nabuang, estilan. Yung sabi niya, yung mga nagsasabing, nabaliw. Nabaliw daw umano. Sino bang nagsabing nabaliw? Di po ba siya mismo ang nagsabi na mga CFD ay nabaliw? Pagkatapos, ibaliktad niya yung sinabi na siya daw umano ang sinabihan na nabaliw. Pero, batay sa mga, iwan ko, sa susunod na pag-live niya, makorek ba itong estilo ng pag-live ni Pastor na ito? Kaugukan na ninyo. Bunga lang na sa inyo ang kaugukan. So, yung pagsasabi daw umano na nabaliw, sabi niya, yun daw umano ay bunga lang sa kabubuhan. Aba, Pastor James, di po ba nagsabi ka diyan ng mga CFD, mga baliw, mga kalo-kalo? Di po ba sabi mo na ang magsabi na mga baliw ay bunga sa kabubuhan? Abay, mag-isip-isip ka naman sa mga pahayag mo. Okay, tuloy natin. Tubagan ninyo ang issue. Dapat siya mismo ang nangaral sa sarili niya. Sabi niya, sagutin ninyo ang issue. Dapat yun ang ginawa mo. Hindi puro, sabi ni Lorenza Ranis, Pastor James, magkasama kayo ni Cesar Sinita. Si Tatang Sinita. So, tuloy natin. Okay. For issue, kini. Na-issue. Issue for issue ito umano. Pero, pawang ad hominem ka, Pastor James. Di mo giniba ang issue. Halimbawa, kung tutol ka na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa argumento mo hindi talaga ito tatag ng ating Panginoon Jesucristo, di ilatag mo, sino ang nagtatag?
sa simbahang katoliko, kailan ito na itatag, saan mabasa na ang simbahang katoliko ay tatag lamang ng tao? Kung tutol ka na ang simbahang katoliko ang nag-compile ng Biblia, ilatag mo, sino ang nag-compile ng Biblia kung hindi ang simbahang katoliko? Ganon lang yan kadali. Pero yung mga lumabas sa bunganga mo ay balew at yung bubo, bakla. Ganon ba talaga yung pastor na sa siktang inaniban pinangasiwaan mo? Tuloy natin. Diba? Kana paghimo sa Bible, kamo ang naghimo sa Bible, mga ugok. Doon na translation. Ang Bible manggod, originally, ang Bible nasulat sa Hebro. Gikan sa Hebro. Sandali muna. Sabi niya, yung sinabi ninyo na kayo ang gumawa ng Bible, mga ugok kayo. Ang Bible o mano, yung original, nasulat yan sa Hebro. Excuse me. Yung Old Testament, nasulat sa Hebro. Kaya, binanggit nating Hebro, Amar Yahweh Elohim. Di ba? Nasa Hebro yan. Pero, hindi lahat sa Old Testament ay Hebro. Merong Greek. At iyon ang tinatawag ng simbahang katoliko na Deuterocanonical books. May proto-canonical, may Deuterocanonical. At sa mga protestante, Greek na yung Deuterocanonical, Greek yon. Hindi yon Hebrew. Old Testament yon. Ang Sirach, Barok, unang Makabyo, ikalawang Makabyo, Greek yon, pastor. At dahil di yan matanggap ng mga protestanting bago lang sumulpot, sa taong 1827 sa British Foreign Bible Society, yung King James Version, tinanggal nila ang Deuterocanonical books, yung apocryphal books, pero ang 1611 ay nandyan pa. Kaya dalawang ori ang King James Version. Study naman pag may time. Dalawang ori. King James Version 1611 hanggang ngayon. Nandun pa ang Deuterocanonical books na tinatawag nilang apocryphal. At ang King James Version 1827 sa British Foreign Bible Society na 66 books na lang. At tandaan niyo na ang numero 6, numero yan ng demonyo. So, ang New Testament, nasulat yan sa Greek, pastor. Hindi. Ang original na Bible, Hebrews daw. Gi-translate kini sa kon lang ni, kining sa Catholic nga line up. Gikan sa Hebrew, gi-translate ngadto sa kining sa tawag aning Old Latin. Ano? Pagkauman, galing umano sa Hebro. Galing sa Hebro, ito'y sabi ni pastor ay isinalin sa Old Latin. Una, research naman pag may time. Ang isinalin, hindi lang puro Hebro. Ang Old Testament, hindi puro Hebro. Dahil may Greek yung tinatawag na Deuterocanon. Greek na yun, pastor. Ang New Testament, hindi Hebro. New Testament, Greek na yun na sa kasulat, pastor. Although, ang language ng ating Panginoong Hesus, Aramaic, nang itinatag niya ang kanyang iglesia sa wala pang kapitulo, bersikulo, sinabi niya kay Pedro, apena amar nalak dato kepa welhadi kepa ebnelite. Isinulat yon sa Greek. Kago di soy, ligo ti suye Petros, kay epitaw ti Petro, ikodomi sumonte eklesia. At isinulat yan, isinalin sa Latin. Et igo di kukiato is Petros, et soperham Petram edipicabo iglesiam yam, et portaen perenon, paibilabot adversos iyam. Kaya,
sa punto pa lang na ang original Bible ay nakasulat sa Hebro, isinalin sa Latin, dito pa lang, pastor, bagsak na ang history mo. Okay, tuloy natin siya. Gikan sa Old Latin, dito nagkuha og kanang translation si Jerome. Humana ang Biblia. Oh, so sabi niya, from Hebro daw isinalin sa Old Latin. Doon sa Old Latin, kumuha ng translation si Jerome. Tapos na ang Biblia. Isaan ka namulot niya na chismis, pastor? Aber, saan? Anong batayan mo? Ilatag mo. Kaya, naghahamon ka ng debate at sabi mo, dapat pag ikaw ang kaharap, walang referensya, walang guide, at ang kondisyon mo, Bible King James Version lang ang pwedeng gamitin. Lalong, mangangamuti ka dyan. Bakit? Kung King James Version lang, saan mabasa sa King James Version? Aber, na si San Jeronimo, dahil ayaw mo ng historya, batay sa, kung ituloy natin ito, si San Jeronimo kumukuha ng kanyang sariling salin mula sa Old Latin. Saan yan? Di po ba ayaw mo ng history? Sabi mo, King James Version lang? Mangangumuti ka kung ganon, pastor. Tuloy natin siya. Usa nag-translate si Jerome. Ya? Dili kay ka nang hinimo, na kami naghimo mga ugok. Oh, yan. Si Jerome nagsalin. Hindi na kami ang gumagawa. Mga bubo. Oh, yun, bubo. Kamong tanan kung mutuo mo ng mga palupok sa mga Katoliko, mga ugok kamong tanan. Dinhibit sa among silingan, sige siya ingon, among Biblia man ng inyong gibasa, kami may naghimo ana. Akong pangutana, kung kami naghimo sa Biblia. Yung kapitbahay niya o manong Katoliko, nagsabi na Katoliko ang gumagawa sa Biblia, kaya tinanong niya. Imong pagtuo sa Bible, pulong sa Katoliko o pulong sa tao, wa katubag. Sabi niya, ano ang paniniwala mo sa Biblia? Pulong sa Katoliko, salita ng Katoliko o salita ng tao? At ito pa, tuwang-tuwa si pastor, katubag. Luoy kayo. Unsa yang himo? Ni gawa siya hanggit gidadaan ko kutsilyo. Abi niya ako pod siyang sibugan. Ogok. So, yung kapitbahay umano kumuha ng kutsilyo at ang akala umano hindi siya akala umano atras siya, makipaglaban talaga itong pastor na ito. Abi niya nga musukol man ko sa iya, iyahara kong giagian, ni diretso ra siya, pagkahuman iyang gipamutol ang iyahang kanang alagbati. Ogok. Ya, dili mo mag-inugok, kay dili, ay ang tinuod, wa gyud mo'y alam. Compare sa mga dili Katoliko, maalam mo. So, wag umanong magiging bubo dahil tayong mga Katoliko, wala talaga tayong alam umano. No? Ikumpara sa kanilang hindi Katoliko. No? Sabi ni Jesus dito, para mahuwasan ng kabastusan ng pastorato. Labi na sunod anang tawana, sigig panghagit nga asa ng iniyong Darwin Gitgano para matauhan ng pastorato. Okay. Padayan ta. So, tuloy natin. Maalamon kayo. Tanawa na ganitong debate nila ni Darwin Gitgano. Huwag ni Arian Puentes. Wala. Palong si Gitgano. Kapila niya dito
Wa siya katingog. Oh, si Father Darwin daw umano sa debate ni Pastor Rian Fuentes. Oh, di daw umano sabi niya natalo daw umano. Oh, at hindi nakapagsalita. Oh. So ibig sabihin, yung iba pala na nanood sa debate, nabingi ang resulta. Di daw nakapagsalita si Father Darwin. Okay, tuloy tayo. Tanang pangutanan ni Gitgano, tubag tanan ni Rian Fuentes. Pero Lahat ng mga katanungan, sagot ni Rian. Kaya, ibig sabihin, tinanggap niya yung kasagutan ni Rian na si Martin Luther na sinabi ni Rian Fuentes na sinungaling at sila'y mga anak sa protestante, like father, like son. Sangayon ka ba? Sabi ni Rian, yes, sangayon ako, like father, like son. Okay, tuloy natin. na si Rian Fuentes, wa katubag. Ugok ka mo. Nagtanong daw umano si Rian Fuentes, hindi nakasagot si Father Darwin. Sabi niya, mga ugok kayo. Si Gitgano, pagkahuman kapayason, sila daw ni Daog. Wa katubag ni Daog, ugok. Sabi, nanalo, hindi kayo nakasagot, pagkatapos nanalo kayo, mga bubo. Sa may judge sa ato, pinakaugok na ang judge sa ato. Sino daw umano ang judge? Bubo na umano ang judge. Una, pastor, alam mo ba, pag debate, moderator lang yan. At yung moderator, pinipili yan, ang affirmative at negative, pinagkasunduan yan sa preliminary debate. Hindi tulad ng sinabi mo na gusto ka makipagdebate, pero, pahanapin natin yung payag niya, yung kondisyon lang dapat niya, ang dapat sundin daw. Anang imuhang kaugukan. Tanawa. Karon tubagan ninyo. Kung kamoy naghimo sa Biblia, unsa man yung pagtuo sa Biblia? Pulong sa Ginoo or pulong sa Katoliko? Yun talaga ang para sa kanya, yun na ang pinakamabigat niya na sabi ni Francis the Great, Seventh-day Adventist. Ibang faction ito sa Church of Christ. Ibang faction ito, hindi to Seventh-day Adventist. No? Okay, tuloy natin. So, may nagtanong, bakit ganyan siya nagsalita? Siguro, apektado na yung 10% ni pastor. No? Ilan na kayang membro niya ang nagsilayas? Unsa yung pagtuo dahil sa Biblia? Pulong sa Ginoo o pulong sa Katoliko? Ogok! ang hirap, yun lang ang tanong mo, pastor. Pag makipagdebate ka, yun lang, palaliman mo pa sa sunod, pastor, ha? Yung sinabi mo na panington talaga. No. Yun. No, pinapawisan talaga, papawisan talaga. Oh. Okay. So, kaya mga kapatid, ano sa palagay ninyo? No? Sang-ayon ba kayo na haharapin itong pastor na ito? Pero yun talaga ang sabi niya. Kung haharap ng debate, yun lang mga kondisyon niya ang dapat tanggapin. Yun lang umano na kondisyon. Sabi ni Bro James Consensino, hello Bro James. Wala na yan sa Bro Ender, maraming adominem. Ilang bisis na inulit-ulit ang ugok. Ayan. So, mga kapatid, ngayong June 30, nandyan tayo sa Cagayan dahil makipagsundo tayo sa Seventh-day Adventist para sa debate. Sana nalabas. Inanyayahan natin si
Mr. James, kung maaari makipagkita ka, alauna din, punta ka sa katedral. Para magkasundo tayo. Kung sinabi mong King James lang ang gagamitin natin na Bible, okay. Pagbigyan kita. King James lang. Yung sinabi mo na walang referensya na history, okay, pagbigyan kita. Walang referensya na history. Pero, dapat magkasundo tayo dahil sabi niya, yung mga tao, dapat hindi daw makikinig na malapit. Punta sila sa malayo. Nako, delikato yan. Ayaw niya na may mga tao daw makikinig na malapit. Dapat nandun sa malayo ang mga tao. Opa. So, kaya kayo, ano ang masasabi ninyo sa pastor na ito mga kapatid na naghahamon ng debate? Comment down below. Di ba? Ana lang na siya kasimple. Ana lang. Ganon lang kasimple. Kaya kung balikan natin yung mga komento dito, dami talagang di pabor na makipagdebate nitong si Mr. James na isang pastor sa Cagayan de Oro de ito. Mga kapatid, daming mga nagkukomento dito, no? Sabi ni Judy Balagtas, thank Bro Wendell sa imong pagdepensa sa atong mga kaparian, sa atong mga CFD, God bless. Sabi din ni una daw, patagad rana brad, ayaw na lang tagda kay gusto na papansin. Ayun, ang mga komento nila. Sabi naman ni Rosana Buki, good morning Bro Wendell, gusto lang magpasikat kaya ng asar. Sabi ni Nelo Melka, ang gwapo ng magsalita niyan. Brother Wendell, anong oring hayop? Grabe naman kayo. Hayop agad. Dami mga komento nito. No. So, di na dapat patulan, sabi ni Delpin Abayno. Wala tayong matutunan yan. Pray for him. So, yan. Sabi ni Yoser, sabi niya, good PM Bro Wendell. Ala na, desperado na talaga ang mga solpot. Sa kanilang mga pagsasalita, nagpapatunay na lang na ang Katoliko talaga ang tunay na simbahang tatag ng Panginoong Hesukristo. So, daming mga komento dito. Dito po yan tanggapin sa CDO kasi kung pwede, harangan ko yan. Okay, sabi ni Birs Gracel. Okay. Yan. Dami mga komento. More than 4,000 na komento dito na kung maaari daw wag nang tanggapin ang hamon na makipagdebate. So, yun. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Of course, ating ipanalangin, lalo na ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Dahil dami mga nadaya sa mga kamalian at alam natin ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Ipagdasal po natin sila. Maraming salamat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye.